it involves corruption and dilemma. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na kakalas ang Pilipinas sa United Nations sa gitna ng mga batikos laban sa kanyang kampanya kontra droga. Nagbanta rin ang Pangulo na muli niyang bubuhayin ang kaso ni Janet Lim Napoles na may kaugnayan din umano kay Senadora Laila de Lima. Nakatutok si Cedric Castillo. So many orphans. Hindi pa tapos ang palitan ng matatapang na salita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Senadora Laila de Lima. Bumuelta ulit ang presidente matapos ang hamon ni de Lima na handa siyang mag-resign at magpabaril kung may tunay na ebidensya na sangkot siya sa droga. Sa kanyang press conference sa Davao City kaninang madaling araw, sinabi ni Duterte na babalikan niya ang kaso ni Janet Napoles na may kaugnayan di umano sa korupsyon at kay de Lima. Wait until we revisit the Napoles case, Secretary or Senator de Lima. And I assure you, you will be horrified. You just wait. But I will, if that is the only thing that I'll have to do until the end of my term, I will do it. The Napoles case should deserve a second look. For us also, it involves corruption and dilemma. Ipinaliwanag din ng Pangulo kung bakit niya kinailangang isiwalat ang di umano'y relasyon ng senadora at ng driver niyang si Ronnie Dayan. Ang relasyon daw kasi ng dalawa ang nagbigay daan para makapasok di umano sa loob ng bilibid ang driver at mangolekta di umano ng drug money. Maging si Justice Undersecretary Francisco Baraan III, inakusahan niyang bagman ng droga sa bilibid. Nagbabala rin ng Pangulo sa mga tauhan ng bilibid na hindi makikipagtulungan sa pagsugpo sa droga sa kulungan. If you're not ready to tell the truth, I said, be ready to be ousted. You're all invited in the meantime to go to Basilan and find your places there and in Hulo. You're going there. Kayong lahat. Bumira rin ang Pangulo laban sa United Nations dahil sa pangingialam at pangihimasok daw nito nang manawagan ng UN Special Rapporteurs na itigil at paimbestigahan ang mga insidente ng extrajudicial killings sa bansa. You are infringing into the territory of the sovereignty of the country. I do not want to insult you. But maybe we'll just have to decide to separate from the United Nations. Kung ganun kayo kabastos, umalis na kami dyan sa inyo. Ang tanong ng Pangulo, bakit siya binabatikos dahil sa mga napatay bunsod ng kampanya laban sa droga? Bakit daw hindi pagtuunan ng UN ang gyera sa Syria kung saan napakarami ng namatay? United Nations, when was a United Nation ever really united? The United Nations starts a war, but does not know how to end it. You are an inutil. Because if you are really true to your mandate, you could have stopped all these wars and killing. Nang tanungin sa kung ano ang mga posibleng maging epekto ng mga sinabi ng Pangulo laban sa UN. What is repercussions? I don't give to them. They are the ones interfering. You know, they would have said somebody to talk to me. Or at least the rapporteur. You do not go out and just give statement against a country. Mula rito sa Davao City, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, lilinawin niya bukas sa presidente sa kanilang cabinet meeting kung seryoso siya sa sinabi niyang pagkala sa United Nations. Samantala, wala pang bagong pahayag kaugnay ng mga sinabi ng Pangulo sina Senadora Laila de Lima at Yusek Baraan III. Simula naman bukas, sibak sa pwesto ang mahigit 6,000 presidential appointees sa bansa. Ayon kay Pangulong Duterte, paraan ito para matigil ang korupsyon. Nakatutok si Trisha Zafra. I will declare all your positions all throughout the country vacant. You know why? Until now, in my provincial visits, I still hear corruption being committed by people, especially Desidido in the ang Pangulo, regulatory sibak sa agencies. pwesto ang mahigit I would like 6,000 to presidential point out appointees sa bansa. Ang unang nais makita ng Pangulo sa Malacanang, sina LTFRB Chairman Martin Delgra at LTO Chief Retired General Edgar Galvante. I forgot his name.
but come to me and see me in Malacanang. The LTO and those who are appointed to the positions of LTO, except the career. Ilang beses naming tinext at tinawagan si Delgra pero hindi siya sumasagot. Si Galvante, sinabi namang susunod sa utos ng Pangulo at bukas babakantihin niya ang kanyang pwesto. Kumikilos naman daw ang pamunuan ng LTO para matigil ang korupsyon pero tila hindi sapat ang bilis ng kanilang pagtugon sa problema. Ayon sa Department of Transportation na nakakasaklaw sa LTFRB at LTO, suportado nito ang Pangulo at susunod sa utos ang ahensya. Nagbanta rin ang Pangulo laban sa GSIS na mabagal daw kumilos pagdating sa loan applications. I said all those appointed, including the heads of financial institutions, consider yourself resigned. Hindi raw nagmamadali ang Pangulo na magtalaga ng manager para sa GSIS. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng GSIS. Paglilinaw naman ni PCO Secretary Martin Andanar, hindi kasama sa mga aalisin ang cabinet positions. Understandably, ilang linggo pa lang sila nagtatrabaho at wala pang pagkakataon sa in a very short period of time to say that they are corrupt. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Viral sa social media ang dalawang pulis na nakuna ng video na nangungutong sa mga hinuli nilang motorista. Ang isa sa kanila ay nakipagtawaran pa. Yan ang tinutukan ni Jam Sesante. Magkano kayo sir? Baka pwedeng normal lang. Sa viral video na ito, nagtanong ang motorista kung magkano ba ang babayaran para hindi na matikitan. Sagot ni mamang pulis, Ewan ko kung magkano kasi 2,000 hanggang 3,000 yung kanyan eh. Yung ticket na yun eh. dagdag pa ng enforcer, may komisyon daw sila sa kada ini-issue nilang ticket sa mga nahuling motorista. Nagmakaawa pa ang babaeng hindi makikita sa video na wag na silang tikitan. Kapag nag-ticket kami, may komisyon kami dyan sa kan. Maya-maya pa, nagbigay na ng presyo ang traffic enforcer. Bigyan na lang ka na 1,000. Bigyan na lang natin. Umalis ang enforcer at dala na ang lisensya ng driver pagbalik at saka na nagkaabutan ng pera. Ang enforcer nanigurado pang walang nakatingin. Sige na, ikaw, wag mo na lang pakita dyan. Umani ng iba't ibang reaksyon ang viral video na parehong sinisisi ang driver sa pag-alok ng bayad at ang enforcer sa pagtanggap nito. Ang traffic enforcer namang ito, aakalain mong negosyante dahil sa galing makipagtawaran. Ang sinisingil niya sa motorista, may 50% discount pa. Kailangan 50% na lang ha. Kasi 1,000 yun, kung 50% na nakukuha namin, sa'yo na lang kukuha para makatulong na lang kami sa'yo. Ipinarating namin sa PNP ang tungkol sa mga viral video pero hindi raw muna sila makakapagkomento. Dapat daw munang magkomento at umaksyon ang lokal na pulisya kung saan naganap ang umano'y pangungutong. Gayunman, imomonitor daw ng PNP ang sagot at aksyon ng pulisya kung saan naganap ang mga insidente. Jam Sesante, Nakatutok, 24 Oras. Patay sa pamamaril ang umano'y number 2 na drug personality sa Panglao, Bohol. May napatay ring drug suspect sa Tanay Rizal. Nakatutok si Isay Reyes. Humandusay ang wala ng buhay at di pa nakikilalang suspect na ito matapos makipagbarilan sa mga pulis sa barangay Cuyambay, Tanay Rizal. Ayon sa Tanay Police, pinasok nila ang bahay ng target na si Ignacio Malabanan sa bisa ng search warrant. Nahuli si Malabanan na nasa drug watch list at kasama si Arnel Quesada. May isa pa silang kasamang tumakbo palabas at siya ang napatay ng mga pulis. Depensa ng isang suspect. Minsan gumamit ako kunyan. Hindi naman ako nagbibinta kunyan. 8 suspect sangkot din umano sa droga ang naaresto ng Calamba Police sa Laguna. Mga pakete ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia ang nasamsam sa mga suspect. 6 sa walang suspect dati na raw sumuko pero tuloy pa rin sa pagtutulak. Tumangging magbigay ng pahayag ang karamihan sa mga suspect. Pero depensa ng isa sa kanila, tinaniman lang daw siya ng droga sa kanyang bahay. Patay naman sa pamamaril ang number 2 drug personality sa Panglao, Bohol. Ayon sa pulisya, hindi sumuko sa Oplan Tokhang si Edward Clement Arcay. Naharap din daw ito sa kasong homicide. Inaalam pa kung sinong bumaril sa kanya. Isay Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bayan muna bago bangayan. Yan ang payo ni dating Pangulong Noynoy Aquino kay Pangulong Duterte at Senadora Laila de Lima. Sa ika-33 death anniversary ng kanyang amang si dating Senador Ninoy Aquino ngayong araw, sinabi ng dating Pangulo na mas mabuting unahin muna ni na Pangulo Duterte at de Lima
na ayusin ang mga problemang dapat lutasin sa bansa. Ang payo naman ni Aquino kay De Lima, huwag na lang patulan ang mga pahayag ni Pangulong Duterte para hindi na lumaki pa ang issue. Sana hindi ba ganyan? Sana maglabasan tayo ng preba, na ebidensya at nandiyan ang mga sistemang nasa ating mga batas para panagutin kung meron may mga sala at malaman ang katotohanan. Naghahanda na rin daw ang pamilya Aquino ng kanilang pahayag kaugnay sa ikinakasang heroes burial ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayan. Isang entertainment reporter ang nangangamba sa kanyang kaligtasan matapos siya mapagkamalang driver at umano'y lover ni Senadora Laila de Lima. Kumalat sa social media ang litrato ni Roldan Castro kasama ang senadora. Sabi ni Castro, kuha ito sa isang press conference. Ito raw ang kaisa-isang pagkakataon na kasama niya ang senadora. Nagpakuha rin daw ng litrato kay De Lima ang ibang reporter. Nagtataka si Castro kung bakit ang litrato niya ang napaglaruan sa social media. Kokonsulta raw siya sa abogado at paiimbestigahan kung sino ang gumamit ng kanyang litrato. Sana mabigyan din ng leksyon yung mga ganito na baka maraming pang mabiktima at mag-responsable po tayo sa social media. Sinimula na ngayong araw ang pag-imprenta ng mga balotang gagamitin sa barangay at SK elections sa October 31. 85 million ang iimprentang balota. Nakatipid daw ang COMELEC sa pag-imprenta dahil ginagamit nila ngayon ang natirang ballot paper rolls noong May 2016 election. Pero ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, hindi pa naka-full swing ang pag-imprenta dahil sa panukalang ipagpaliban ang barangay at SK election sa 2018. Makukulay na float at costume ang bumida sa Kadayawan Festival 2016 sa Davao. At ang mga kalahok, todo bigay sa pagsasayaw. At ang nakisiya dyan, walang iba, kundi ang ating kapusong si Mike Enriquez. Ang pinakaabangan sa isang linggong pista ng Kadayawan, walang iba kundi ang taunang indak-indak sa kadalanan o street dancing. Umpisa na ang indak-indak sa kadalanan ng Kadayawan 2016. Bumida sa parada mula Magsaysay Park hanggang Rizal Park ang 14 na kalahok na nagmula sa lungsod ng Davao at iba pang kalapit na probinsya sa Mindanao. Ang mga pumaradang kalahok kung todo costume at may kanya-kanya pang dalang props. Walang pinipiling edad ang kasiyahan sa Kadayawan. Mula nakatatanda hanggang maliligip na mga bata. Masaya! Indak dito, indak doon. Matapos ang parada, nagpakitang gilas na sa entablado ang mga kalahok. Ang itinanghal na grand winner mula sa Kiamba, Sarangani. Now, sa huling araw ng Kadayawan, marami ang nagabang sa Pamulak Floral Float Parade. Tribo ng Ata! Encantadia dadating! Handa na ba kayo? Yes! Here we go, Davao! Ang mga pumaradang float, iba't iba ang tema ang ibinida. Ilang float ang nagtampok sa ating Pangulo na isang Davaoenyo. Hindi rin nawala ang mga ipinagmamalaki ng Davao na durian at agila. Tropa ng Artikulo 1! Kaya naman ang mga nanood, busog na busog ang mga mata sa kulay at gandang hatid ng Kadayawan. Kakaiba ito! Susunod. Lalaki sa India, bakit kaya lumunok ng 40 kutsilyo? 40 kutsilyo ang nakuha ng mga doktor sa loob ng tiyan ng isang lalaki sa India. Ayon sa mga doktor, una nilang inakalang may tumor ang lalaking isang pulis na idinadaing daw masakit niyang tiyan. Pero nang suriin, doon na nila nakita ang mga kutsilyo. Nakararanas daw ng psychological disorder ang lalaki at hindi niya mapigilan ang pagsubo at paglulon ng mga patalim. Nagsimula raw ito matapos ng maaksidente sa kalsada. Ligtas na ngayon ang kalagayan ng lalaki kasunod ng operasyon na tumagal ng 5 oras.